Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Narito naman ang report ng katatapos lang na Day 3 ng ongoing bakbakan sa Misamis Occidental, ang 6th ASEAN Individual Chess Championship. At dito muna tayo sa Day 3 report ng Women's Division. Siyempre sa ating pambato, ang ating first woman Grandmaster Janelle May Fraina. Ang nakaharap niya dito ay ang woman FIDE Master ng Mongolia na si Boyan Kishig Batpelden. Ayan, mahirap bigkasin mga kamatsas pero magpasensya nyo na. Okay, at susunod kagad natin sa men's division naman na kung saan ang ating pambatong si IM Paulo Bersamina ay napalaban din po. Yan ang ating report. Mamaya, bago tayo magsimula, ay pakita ko muna sa inyo yung news dito sa Internet Chess Club mga kamatsas. Baka gusto nyo pong basahin dito kay patungkol kay Faustino Oro. I just want to have fun. Faustino Oro turns 12. Ayan, basahin nyo lang po mga kamatsas. So sa Internet Chess Club may mga news dito para magkaroon kayo ng idea sino ba si Faustino Oro, sino ba ang kanyang mga magulang at kung paano siya nagsimulang mag-chess, etc. etc. mga kamatsas. Okay? Sa Internet Chess Club po, ang link po post lang namin sa comment section below para makita nyo mga kamatsas. Alright! Ang ginawa dito ni Janelle, nag-knight F3, nakiramdam muna. D5 naman, ang pambato ng Mongolia, fianchetto system na naka C5, D5. Knight F6 castling, E6. At nag-C4. Ayan, para nakapormang English opening ngayon ang pinili ni Janelle. At nag-E3 para basagin kagad ang pawn D4. At nag-knight C6, capture, capture, at nag-D3. Ayan. So ito po, very typical na itong ganitong position. Bishop E7, Knight A3. Ang idea ng knight, ilalagay po yan sa C2, and then rook B1, tapos mag-B4. Okay, para maka-atake sa queen side. Nag-E5 lang dito. Dito po, parang tipong, baka nasa isip nyo, coach, ba't ayaw capturein? Papangit ang pawn structure, double O double yan, pangit yan Kapag kaganyan pong ginawa, yes, medyo pumangit ang pawn structure, pero maiiwanan naman ang puti ng bishop pair. Dalawang espada yan, dalawang pamana yan, no? At mag-rook B1, gagamitin po yung B-file. Maraming kapalit yan, mga kamatsas, na attacking magagawa. Pero sa usapang pawn structure, mahina talaga yung magiging resulta. Yun nga lang, kailangan ma-endure ng black yung kapalit na magagawa ng puti dyan. Okay? Kaya hindi po basta-basta kinakapture yung knight sa gilid. Okay, balik tayo. Nag-E5, pinagtibay lang ang sentro. Nag-rook E1, inatake kagad ni Janelle. Knight D7, Knight C2 na. At nag-A5, ayun. Nakaamoy kagad, no? Kasi mag-B4 mamaya, inunahan na ng pamigil at nag-B3 lang. Yan po talaga ang mga discarding waiting dyan. Castling, Bishop A3, ayan na medyo kakaiba sa akin. Binigyan ng bad move. Nawala ang bad move. O yun, binalik ulit. Pabalik-balik Ano ba talaga? Bad move ba talaga o hindi? Ayan no? Dito po mga kamatsas, ang gusto ko mangyari dito yung A3. Pagka ganyan kasi yung A3, para pag nag-A4 anytime may B4. At kapag nag-A3, imagine nyo may rook B1 tapos gagapang paunti-unti hanggang sa makapag B4. Malaking bagay makapag B4 ang puti dito dahil makakapag-create po ng pressure yan na may B5, tipong maiiwanan yung pawn sa E5, sangay-sangay ang pressure niyan. A3, B4 ang alam ko dito. Pero, interesting ang ginawa ni Janelle. Bishop A3, kinapture, capture, nag-F6, talagang pinatibay na ang pundasyon na to. Nag-Knight D2, okay. Hinahanap ko yung maneuver strategy dito ni Janelle, pero para mabuksan lang ang diagonal, Knight C5, inatake na ang pawn D3 at nag-Knight E4, syempre para mawala na yung nang iilang na umaatake. Pero umayaw dito ang WFM, nag-Knight E6, Knight B5 pumasok naman. Ayan, at meron tayong naiispatan na malakas na square na po pwedeng talunan ng Knight sa D6. Nag-Rook A6, okay, anong plano? Para kahit papaano may pamigil dyan mamaya. Pinasukan pa rin ni Janelle at nag-Queen D7, A3, ayun, okay. Total, anytime naman yung bishop pwedeng capturein, di naman makakawala. Stable naman yung knight. And then A3 para mamaya may B4. At the same time para maiwasan din yung mga lundag-lundag ng knight dyan sa B4. Waiting prophylactic lang. Knight E7, ayan na po. Umiwas, kinain na yung bishop, kain,
at nag-B4. Yan na nga ang sinasabi ko. So, matagumpay na naihatid ni Janelle yung pawn sa B4. Very important po yan, no? Para makapag-create ng magandang play sa queenside. Capture at pinatungan ng Tori doon at kinapture lang, capture, nag-queen B3. Ayan, para mamaya sa isang banda, kapag pwede na, makapag C5. Ayun, yun nga lang, hindi pa pwedeng C5 kasi may hanging knight pa sa B5. At nag-king H8, di ba? Mabilis umalerto tong si WFM Nag-H4 lang. Okay? H4 para naman po mawala yung mga panggulo na natatanaw ni Janelle na pwedeng mag-knight G5, mga ganong-ganong pwedeng panggulo. So itong H4 ay pamigil lang. Nag-H5. Yan ang hindi ko masyadong type. Kasi pag H5 mga kamatsas, parang, yun, nilagyan na nga ng bad move. Parang masagwa parang, lilipatan ng atake dyan sa kabila shield ng king yan, bakit yan ang tinira? Nag-bishop h3 pin muna at nag-queen c8. King h2. King h2, ano plano? Baka mamaya mag-f4, no? Babasag dyan. Parang ang ganda ng f4, ano? Pero timing lang. Kasi itong knight ay kahit papaano suportado pa ng tore. Okay, nag-queen c6. Teka muna. Okay. Parang gusto kong kainin sabay knight c7. May queen f5 pala. May tempo attack sa f2. Hindi pala pwede yung ganong diskarte. Queen d1 muna. Binabaan. Inatake na nga yung h5. Nag g6. Depensa. Bishop g2. Sinundot. Queen d7. Ayun uli. Sinundot uli. Nag queen d2. Okay. Spot lang muna doon sa h6. At nag rook. Rook a4 lang? Baliwala lang Pag chumek dito, may ganun lang. Okay. Kumbaga, itong pawn, kumpiyansa yung black na, okay, chumek ka dyan, ilag lang ako, suportado naman yung pawn ko sa G6 ng knight. Okay, parang feeling relax. Pero dito mga kamatsas, ay napakalakas ng tirang ito. Sige po, ipag-guess ko sa inyo, hanapin nyo ang good move na talagang yun ang tira ng computer engine Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, F4, pasabog na pala, aray ko. Ang sakit ng pasabog. Sa gitna ang tama. Hindi pwedeng capturein, syempre po may beaten sa knight E6. At dito, nag-queen A6. Uy, nako, si Simple, nako naman. Ang sakit ng tama. Yan Susundutin sa tagiliran. Dadaan sa gilid. Pero hindi po nakalusot sa ating first woman grandmaster, rook e2 para hindi maka-rook a2 at nag-knight g7. Talagang medyo masama talaga itsura ng pasabog na ito, masagwang-masagwa sa itsura ng black. At dito po capture, knight c7. Ayan na, nakelam na yung knight. Queen d6 at nag-queen h6 check. Nako po, sundot na pala yon. Nako, dito mga kamatsas, another brilliant move by Janelle. Paki-guess nyo, malapasil ito mga kamatsas. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabacious itong tirang to. Boom! Queen takes. King takes. Boom! Knight e8. One piece down. Lalabas. Kaya ni-resign na dito ng WFM na si Pat Pelden, ayan, ng Mongolia. Okay mga kamatsas, at grabe, mamaya tingnan natin yung standing ng women's tsaka sa men's division. Ituloy muna natin ang ating next game naman sa laro naman ng ating isa pang candidate grandmaster, international master Paulo Bersamina. White po ang ating pambatong si IM Bersamina, nag-E4 at nag-C5 naman ang FM ng Vietnam. Knight C3, close Sicilian. Knight C6, nag-knight GE2 muna. Ito po yung medyo nakakalito, panglito ng Poteno. Kasi hindi malaman kung magko-close ba. Pag nag-G3, Bishop G2, close na yan. Pero pag nag-D4, open naman. Kumbaga, inaabangan dito ni IM Pau, ano bang gagawin dito ng black? Nag-G6, accelerated dragon, at tinuluyan na pong ikumberte sa open Sicilian. Kinain, Bishop G7, Bishop E3, at nag-knight F6. Nanonood yata ng mga games natin itong si FM
Accelerated Dragon din. Kinapture ang knight sa c6. Yan ang napiling linya dito. Nag-e5. Pang-ipit kasi yan mga kamatsas. Knight g8, bishop d4. Depensa muna sa e5. At nag-queen a5. Yan talaga tira dyan. Inaatake yan. Nag-f4. Dinagdagan ng depensa. At basag kagad f6. Kinapture lang. Knight takes f6. At nag-bishop e2. Okay, para ready to castle na rin. Nag-c5. Yan ang medyo parang kakaiba. Bishop e5. Pinasok lang ni IM Pao. At ini-invite niya to play d6 lang. Nagpapa-atake lang. Parang bago to Nag-castling. At yan na ang novelty. Ayan, novelty wala sa libro. Kasi dito, ang nasa libro pa, natural, yung d6. Pero ano ba mangyayari pag nag-d6? Silipin nga natin mga kamatsas. Magka-castling lang. Grabe pala ang preparasyon dito ni IM Pao, Malalim. Halimbawa, capturein yan. Sacrifice pala yon. F takes e5. O di itakbo natin ang knight. Saan natin itatakbo? Halimbawa, mag-knight d7. Magku-queen d5. Ayun. May atake sa rook a8. May diretsong queen f7 check. Bitin ang bishop sa g7, etc. etc. Grabe. Talagang kitang-kita na winning talaga ang puti dito mga kamatsas. Balik po tayo sa c5. Bishop e5, nag-castling. Actually, binad mo ba yung bishop e5? Ang gusto kasi ng computer dito, bakit binad mo ba? Anong gusto ng computer? Bishop e5 din naman ang tira ng computer. Pero nilagyan niya ng bad move. Naguluhan siya. Naguluhan. Okay, naguguluhan din pala computer, Nag-castling. At sinundot ng, ayun, dito po winning na pala ang white. Na-openingan ni IM Pao. Pasok sa banga, ito yung tinatawag na pasok sa banga. May bishop f3 na pala. Oo nga, saan tatakas ang tore? Samantalang ang b8, gwardyado, may nagbabantay. Aray ko, ang sakit pala ng rook sa a8 mga kamatsas. Nag-bishop a6. Bumawi na lang si FM Kiet, no Kiet. Ayan, kasi FM din na lang. Para hindi makapag-castling, nilagyan niya ng gwardya para di makapagtago at mapanatiling ang king ni IM Pao ay nasa gitna. Kinapture na. Capture. Naku po, talagang nagkasunod-sunod ang dilubyo. Sige po dito mga kamatsas, ano po yung malakas na dilubyong tira na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Dilubyo Inalis yung knight na nagbabantay sa d5, may check double. Kinapture. Aray ko naman. King g7. Ayun, kinapture. Pero syempre may konting alalahanin din kasi may panggulo. Pero kinain lang, kain. King f2. Kailangan dito masecure ng puti na walang perpetual check. Check. Ayun, may harang ng queen. Buti may harang ng queen. Kulang ang diskarte dito. Yan kaya nag-bishop e2 kasi nga harangan lang ng queen pag tsumik nilagyan ng bishop. Ayun, h3. h3 lang. Nag-e5. Dito po kasi mga kamatsas, baka naisip nyo, coach, ba't ayok? Chicken. Pagka ganyan, king h2 lang po. Ipapakain lang talaga yung pawn and then mag-g3. Safe na yung king dahil anytime naman na tsumik dyan, lagi ngang may harang. Pag nandyan na yung king, aalis na. Siyempre, gagalaw na yung mga tore. Pag di ginalaw ang tore, delikado. Ayan, e5. Para makagulo-gulo, and then, nag-rook f1. Kumbaga talagang pasubo na. Yan tore na yan. Pakain na yan. Kahit kainin yan, isang tore pa rin ang lamang. Grabe, opening pa lang. Disaster na kagad kay IM Pao pala. Capture, queen d6, and h4 para walang g5. Kasi, ang only chance na lang dito ng black yung makahalaw-halaw makasundot-sundot na mga swindle-swindle kung tawagin wala na h4, wala na pong gulo-gulo. Next move ay aalpas na yung isang tore, babalik na yung queen, wala na, nag-iisa yan, bishop na yan. Resign ang black. Grabe, round number 5 ito mga kamatsas. Napakagandang nailaro ng ating pambatong si IM Bersamina. Okay po, at ito na ang standing. Silipin na natin ang kanilang standing. Ano na ba ang balita sa kanilang resulta dito? Iangat ko lang po mga kamatsas para makita natin.
Ayan, standing. Okay, isa-isahin po natin. Dito muna tayo sa men's division. So ito po yung resulta ng round number 5 kahapon, ano? Kasi 2 rounds kahapon, round number 4 and round number 5. Okay, yan po yung resulta. And then, si GM Quezon. Hindi na rin pala tuluyang sumali si GM Quezon, ano? Ayan, not paired eh. Nakauwi na yon definitely, pero hindi na rin pala siya nakalaro. Okay, di na pala siya nakahabol. Okay, round number 6. Nasilip ko lang sa ilalim no? Ito po. Alright, ayan ito yung ongoing ngayon na bakbakan. Nagsimula kaninang, mamaya pa lang pala. 2 games, tapos may 1 game lang. Mamaya pa itong alas 4. Ayan, alas 4 pa mamaya mga kamatsas. 3.5, board 1 ang ating kababayang si IM Garcia Jan Emmanuel at ang kaharap ay IM ng Mongolia, Amilal Munk Kadalay. Ayan. And Raahul, board number 2, yung Indian na laging namimisak ito ng Pinoy. Ang kaharap naman ngayon ay ang pambato ng Cebu na si IM Steven Kim Yap. Ayan po. And then board number 3, board number 4, ayun ang ating pambatong Pride ng Mindanao, International Master Christian Giancarlo Arca versus IM Paulo Bersamina. Naku po, talagang grabe. Sabong na talaga ngayon ang mga pambato natin. Talagang ganun, di maiwasan pagka Swiss system. Okay, so yan po ang kaabang-abang na titingnan natin mamaya, especially sa laro ng top board and then board number 2. Yan, crucial yan. Yan ang magandang 4 points pa yung kalaban ng mga pambato natin, mga kamatsas. Okay, at silip naman tayo sa women's division. Okay? At mamaya silipin din natin yung sa challenger. Ayan, nakalimutan ko, pasensya na. So, tingin muna tayo sa round number 5 results kahapon. Sa last game kahapon, ito po, Janelle Fry na napakagandang na ipanalo ang kanyang laban against woman FIDE Master ng Mongolia. So, yan po, yung Ovod Yevgenia ay Yevgenia. Board 2, nanalo din sa Vietnam. Malakas talaga yung Russia na yan, Okay, nagtablahan yung dalawang Vietnamese sa board 1. Alright, at ito naman po ang kanilang mamaya na pairing. Board 1 pa rin si Ovod ng Russia. And then si Janelle ay board number 2 na, mga kamatsas, against woman Grandmaster Wang Tibao Tram ng Vietnam. Yan po nga abangan natin, mga kamatsas. And then maganda rin ang performance dito. Naghahataw din si woman FIDE Master Canino Ruele. Ayan, 3.5 points. Kalaban naman ay ang pambato ng Indonesia na si Latifa Laisa. Okay, abangan natin. At si Jamaica, ang makakalaro niya ay Vietnamese. Ayun, board number 6 siya. Si Bak Ngoc Tuy Duong. Ayan, hindi ko alam kung tama ba yung bigkas ko. Pasensya na po, mga kamatsas. Okay, so yan po mga abangan natin mamaya at nandito lang po tayo, report kagad natin pagka meron na kagad silang resulta. Maraming salamat po muli at pinag-iimbita ko kayo sa darating na Friday night at 7 p.m. ang ating second edition Kamatsas online tournament. Nasa comment section lang po nakapin ang link. Register na po kayo. And then, syempre, ang ating paparating na 17th edition Federated Rapid Tournament nagaganapin naman po sa Nomo Lifestyle Vista Mall, Bacoor, Cavite. Nandun po kami sa Saturday, mga kamatsas. Kompleto na po ang list ng participants, na verify na, eligible lahat, na check na, and then ready to go na tayo, mga kamatsas. Pwede po kayong manood doon. Very welcome sa ating torneo, mga kamatsas. And then, shout out uli sa ating magigiting na sponsor dito sa torneyong ito ng 6th ASEAN Individual Chess Championship. Lalo na sa ating minamahal na Governor Henry S. Waminal and sa kanya pong Junior Mayor Waminal. Ayan, thank you so much po sa napakagandang torneyong ito at sa masipag na coordinator ng chess sa Osamis na si Engineer Ray Urbistondo, shout out, and sa National Chess Federation of the Philippines na palaging tumutulong po para maisakatuparan ang mga international tournaments dito sa ating bansa. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.